Ito ang pinaka-nakakatuwang pelikulang horror na napanood ko. Isang grupo ng mga tiwaling opisyal na iligal na sinakop ang lupa ng mga magsasaka. Pinilit nilang mamatay ang mga magsasakang nag-ugat sa lupa sa loob ng maraming henerasyon. Isang naghihiganti na may suot na maskarang may ngiting simbolo ang pumasok sa lugar ng team building. Gamit ang mga binagong kagamitan sa pagsasaka ay nagsagawa ng pagpatay. Biglang naging parang slaughterhouse ang buong lugar. Yung mga nagpapanggap na naglilingkod sa bayan, naging mga tupa na handang katayin ang mga opisyal. Ito ang pelikulang nakakatakot na kamatayan na pulong, na inilabas noong 2023 sa Sweden. Nagsimula ang kwento. Isang grupo ng mga kawani ng gobyerno ay gumamit ng mga peking kontrata at tumanggap ng mga suhol upang ang lupaing sinasaka ng mga magsasaka sa loob ng maraming henerasyon ay mapasa kanila. Upang ipagdiwang ang tagumpay, sila ay pumunta sa isang resort para sa team building. Sa pagtanggap ng waiter, bawat isa ay pumasok sa kanilang kwarto. Ang kusinero ay naghahanda rin ng pagkain para sa kanila. Ngunit sa oras na iyon, naubos ang gas. Para hindi maapektuhan ang pagkain ng mga customer, kinailangan ng kusinero na dalhin ang gas tank sa bayan para mapuno. Ngunit sa daan, biglang nagkaproblema ang kotse. Nang bumaba siya, nakita niyang tinusok ang gulong. Tinusok gamit ang kahoy na puno ng pako. Naramdaman niyang may tao malapit. Akala niya ito ay gawa ng mga taong nagtatago sa gubat. Kaya pumunta siya sa gubat para tingnan. Nakita niyang maraming manipis na bakal na wire ang nakapalibot sa puno, habang siya ay nakatuon sa pagtingin. Samantala, sa resort, may isang grupo na nag-uusap. Ibinebenta nila ang lupa sa 15 milyong piso. Lahat ng malalaking chain supermarket ay papasok dito. Isang malaking kita ito sa hinaharap. Si Lina lang ang nakapansin na walang kompensasyon ang mga magsasaka. May isang magsasaka pa nga na pinilit hanggang mamatay. Pero hindi ito pinansin ng iba. Sabi pa nila, ganito talaga ang mga sakripisyo. Pagkatapos ay naghiwalay na sila. Pagkatapos ay tinawag si Lina ng paisa-isa ng kanyang leader na si Jonas. Huwag na siyang magbanggit ng kompensasyon para sa mga magsasaka sa hinaharap. Hindi nagsalita si Lina. Sa halip, nag-iisip siya ng estratehiya sa kanyang isipan. Sa kusina, ang mga kawani ay hindi makapaghintay sa chef na matagal ang hindi dumating. Kaya kinailangan nilang mag-init ng kaunting pre-prepared na pagkain sa microwave at ibahagi ito sa lahat. Napagawa rin kay Roger na maglagay ng tuwalya sa bawat kwarto. Nakita ni Roger na may isang kwarto na may mamahaling serbesa. Kaya kumuha siya ng isang bote at umupo sa hammock para uminom. Biglang tinusok ng mahaba at matulis na kutsilyo ang katawan. Pagkatapos ay binato ng bato hanggang lumabas ang utak. Sa huli, binalot sa duyan at itinapon sa ilalim ng lawa. Sa loob ng resort, nagbihis si Jonas bilang isang carbon worker doll. Handa siyang pasayahin ang lahat. Ngunit nag-away ang lahat dahil sa epekto ng carbon emission sa klima. Walang nakikinig sa mga magsasakang nawala ng lupa. Galit na galit si Jonas. Ngunit ang kanyang galit ay dahil nakalimutan ng lahat ang kanilang sarili. Nang makita ni Annie na napabayaan ang leader, agad niya itong tinawag sa kwarto. Pagkatapos ng isang serye ng mga papuri, piniling pa niya sa leader na simulan ang groundbreaking ng shopping center. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas niya ang gintong pala para dito. Ikinalugod ito ni Jonas. Pagkatapos ay pinatawag ni Ana ang lahat upang magtipon. Inilagay ni Jonas ang maskara ng manika sa upuan. Dahan-dahang kinolekta ni Ana ang mga ito. Isinilid ng bawat isa ang kanilang mga cellphone sa kahon. Pagkatapos ay nagsimula ang laro ng pagtutulungan ng grupo. Isang grupo ang gumawa ng raft para tawirin ang ilog. Bigla isang tao ang kinuha ang kahon ng mga cellphone. At ang maskara. Sa kabilang banda, napansin ng waiter na hindi pa bumabalik ang kusinero. Nawala na rin si Roger na naghahati ng tuwalya, kaya nagsimulang maghanap sa paligid. Ngunit nakita niyang may isang taong may maskara sa likod ng pinto na matyagang nakatitig sa kanya. Natakot ang babae at dali-daling tumakbo. Hinabol siya ng mamamatay tao mula sa likuran. Kumuha ang babae ng maliit na kutsilyo at itinapon ito. Ngunit pinrotektahan ng malaking maskara ang mamamatay tao. Kumuha naman ang mamamatay tao ng kawali. Ibinato siya at nabagsak ang babae sa lupa. Pagkatapos, ginamit ang kawali at paulit-ulit na pinapalo sa ulo ng babae. Hindi tumigil hanggang sa magkalat ang dugo at duguan ng todo ang babae. Sa kabilang banda, sinalubong ng mga opisyal ang ikalawang team building na aktibidad, pag-slide sa kawad. Hindi sumali si Lina. Palihim siyang tumakas. Pumunta siya sa kwarto ni Jonas. Buksan ang kanyang computer. Tiyak na nahanap na niya ang ebidensyang nag-ukol sa ilegal na pang-aagaw sa lupa ng mga magsasaka. Kinuha niya ang kopya ng ebidensya. Nagpasya siyang bawiin ang kompensasyong nararapat sa mga magsasaka. Pagkatapos ng pagtitipon, nagbukas sila ng tsampag. Ngunit napansin ni Ana, ang leader, na nagkaroon ng bakasyon. Nawala ang mga tauhan sa baryo. Nagsimula siyang maghanap sa paligid. Nakita ang magulong kusina. Patuloy na sumisid at nakita ang nakakatakot na katawan ng waiter. Natakot siyang lumingon palayo. Nakatama siya sa mga bisig ng butcher. Buti na lang at ang mahabang kutsilyo ay tumama lamang sa ventilasyon. Si Ana ay tumakbo ng mabangis. Butcher ay kumuha ng martilyo at tinamaan siya. Pero naiwasan lahat iyon ni Ana. Walang tigil si Ana sa paghahagis ng mga gamit sa paligid niya sa magbababoy. Pero walang nangyari. Isang hampas ng maso sa mukha ang ibinigay ng magbababoy sa kanya. Nagkalat ang mga ngipin niya sa sahig. Diyos ko! Samantala, ang iba ay nag-enjoy pa rin sa Champagne at Hot Spring. Dumating si Lina at winasak ang kasiyahang iyon. Sinabi niya sa lahat na may problema sa bayad pinsala para sa mga magsasaka. Agad na hinila ni Jonas si Lina sa loob ng silid para makipag-usap ng pribado. Ngunit sinabi ni Lina na nahanap na niya ang ebidensya sa iyong computer. Kailangan mong bayaran ang mga magsasaka para sa kanilang lupa, o ibibigay ko ang ebidensya sa pulis. Ito ay labis na nagalit kay Jonas.
Samantala, may dumarating na butcher na may dalang panggapas. Akala ni Lola Mary ito ay isang biro ni Jonas. Ang lalaking naliligo sa hot spring ay patuloy na nag-aalala tungkol kay Lina. Ayaw makipaglaro sa ganitong laro sa kalaban. Pero hindi inakala na diretsong gagamitin ng berdugo ang makina ng paggapas para hiwain ang liig ng lalaki. Pumiglas ito at pilit na lumingon. Patuloy na ginamit ng berdugo ang makina para hiwain ang likod nito. Sa takot, tumakbo si matandang Mary. At ang lalaki naman ay napinsala ng husto ng makina. Sa huli, bumagsak siya sa mainit na bukal. Katatapos lang umalis ang butcher. Mantala, si Annie na gutom sa kalaliman ng gabi ay pumunta sa front desk. Ngunit walang makita. Pumunta siya sa katabing conference room. Nakita niya ang dugo sa sahig at ang mga ngipin ni Anna na nabasag. Natakot siya at tumakas palabas ng kwarto. Sakto siyang nagtagpo sa butcher. Inila siya sa lieg at isinabit sa flagpole. Ang matinding pakiramdam ng pagkakabara ng hangin ang nagpagaspang sa kanya. Ang iba ay unti-unting nahikayat na lumabas. Naguluhan sila nang makita ang eksenang iyon. Nang lumingon ang butcher sa kanila, natutakot silang nagkawatak-watak. May ilan na nagtago sa loob ng kwarto. May ilan namang tumakbo papunta sa makakapal na gubat. Si Jonas ay mabilis na tumatakbo sa gubat. Hindi napansin ang bakod na bakal na inihanda ng butcher ng maaga. Napiga ang kanyang ulo kaya siya ay bumagsak. Napunit ang balat sa ulo niya dahil sa pagkakapiga. Agad siyang tinulungan ni Lina na umalis. Ang iba naman ay nagtago sa loob ng kwarto. Ginamit ang sofa upang harangan ang pintuan. Gusto nilang tumawag sa pulis. Ngunit nasira na ang linya ng telepono noon pa man. Sa kabilang banda, tumakas sina Jonas at Lina papunta sa tabi ng lawa. Naalala nila ang balsa na ginawa nila noong team building kanina. Sila ay naglayag gamit ang balsa upang makatakas sa lawa. Ngunit pagdating sa gitna ng lawa, biglang huminto si Jonas. Piniling niya kay Lina na ibigay ang ADSB na naglalaman ng ebidensya ng pagsakop sa lupa ng mga magsasaka. Ayaw itong ibigay ni Lina. Sa susunod na sandali, sinipa ni Jonas si Lina papasok sa tubig. Pagkatapos ay naglayag siya gamit ang kahoy na raft. Napilitan si Lina na lumangway pabalik sa pampang. Inahabol siya ng butcher mula sa likuran. Hindi sinasadyang napasok ni Lina ang bitag at nahulog sa hukay. Halos matusok ang katawan niya sa matutulis na mga kahoy sa loob. Nakita niya sa ilalim ang bangkay ng kusinero na nandoon din. Ginamit ni Lina ang lahat ng lakas para hilahin palabas ang isang kahoy na tadyang. Sakto namang dumating ang butcher sa harap ng malalim na hukay. Si Lina ay tumusok gamit ang panggod sa kalaban. Habang nakahiga ang butcher sa lupa, si Lina ay umakyat sa katawan ng chef at umalis. Pagkatapos ay nagtago sa likod ng bato. Sa oras na ito, ang kasamahan na si Salamin ay naghahanap kay Lina gamit ang flashlight. Nang makita ng butcher, nagsimula siyang habulin ito. Si Salamin ay tumakbo ng buong lakas. Bigla siyang tinakpan ni Lina ang kanyang bibig at nagtago. Hindi natagpuan ng butcher ang dalawa, kaya't inilipat niya ang target sa mga tao sa resort. Para hindi makatakbo ang natitirang tao, direkta niyang pinasabog ang kanilang sasakyan. Ang tatlong tao sa silid ay lubos na nawala ng pag-asa. Sa oras na iyon, may narinig silang ingay sa likuran. Kinuha nila ang kanilang mga armas at naghanda para sa counterattack. Ngunit nalaman nilang si Lina at ang Salamin. Nag-usap sila na makipaglaban ng magkasama. Ngunit napansin nilang wala na si Mary. Sa oras na ito, si Mary ay tinitingnan ang bangkay sa hot spring. Bigla siyang tinakpan ng bibig. Nalaman niyang bumalik si Jonas na sugatan. Hiningi niya kay Mary na tahiin ang sugat sa kanyang noo. Kung hindi, mamamatay siya dahil sa labis na pagdurugo. Matapos ayusin ang sugat, naisip ni Jonas na may isa pang motorsiklo. Kaya nagpasya siyang umalis dito sakay ng motorsiklo. Lumabas ang dalawa ng kwarto. Sakto silang nagkita ng butcher. Sumakay si Jonas sa motorsiklo. Gusto ring sumama ni Mary na umalis. Hawak niya ang motorsiklo ni Jonas. Ngunit sa huli ay naiwalay din siya. Hinarap ang malupit na butcher. Alam ni Marina ang kanyang pagpaslang ay tiyak na may kaugnayan sa pagsakop sa lupa. Kaya't sinubukan niyang ihiwalay ang sarili sa usapan. Sabi niya, ayaw ko ring sakupin ang lupa ninyo. Ngunit hindi nakikinig ang iba sa akin. Nakita niyang hindi ito nagbabago ng isip. Kala ni Marie ay naantig ang mamamatay tao. Sabi niya natutulungan siyang alisin ang mabigat na maskara. Ganito si Marie ay tinaga ng pang-ani ng mga magsasaka sa ulo. Si Jonas sa kabilang bahagi ay patuloy na nagmamaneho ng motorsiklo ng mabilis. Ngunit aksidenteng nadapa sa mga bakal na pako na inihanda ng butcher ng maaga, na nagdulot ng pagkapunit ng gulong at nahulog siya sa kanal sa tabi. Ang ilan sa kabilang bahagi ay walang sasakyan, kaya't naglalakad sila sa gubat gamit ang flashlight upang makaalis. Ngunit muli silang nakatagpo ng butcher, kaya sila ay nagkawatak-watak at tumakbo. Ang ilan ay bumalik sa kwarto upang magtago, at si Lina at ang Salamin ay gustong dumaan sa steel cable na ginagamit sa team building para makatawid sa lawa, para makapunta sa kalsada at humingi ng tulong. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng napansin nilang puno ng matutulis na panggatong ang kabila. Ngunit huli na ang lahat para bumalik. Si Salamin ay nataga sa mga panggatong, samantalang si Lina, dahil sa kanyang payat na pangangatawan, ay nakaiwas. Sa kabila ng lawa, matagumpay niyang nahanap ang kahon na naglalaman ng mga cellphone ng lahat. Nahanap niya ang sarili niyang cellphone at tumawag ng pulis. Samantalang tatlo na lang ang natira sa silid. Dalawa sa kanila ay naghahanda ng mga armas para lumaban. Ngunit biglang lumitaw ang butcher mula sa likuran at sinakal ang babae. Hawak ng matanda ang armas ngunit hindi siya makakilos. Ang babae ay nilulunan sa liig palabas ng bahay. Sinubukan niyang makawala at tumakas. Ngunit tinusok siya ng butcher gamit ang isang maliit na kutsilyo sa likod at bumagsak sa lupa. Nang hawak ng butcher ang electric drill at handang umatak, pinalaban ng matanda ang butcher gamit ang flamethrower sa kanyang maskara. Ang nasusunog na butcher ay napilitang ilubog ang ulo sa balde ng tubig. Pinatay ang apoy at naghanda ulit umatake sa dalawa. Biglang may humatak mula sa likod gamit ang gintong pala. Ang ulo ng butcher ay nahulog sa lupa.
Pagkatapos ay bumagsak din ang butcher. Samantala, matapos tumawag ng pulis sa kabilang panig, biglang tinulak ni Jonas si Lina sa ilog. Hiniling niya kay Lina na ibigay ang e-tech drive. Ayaw ni Lina. Nagkagulo silang dalawa. Hinawakan ni Lina ang balat ng noo ni Jonas na napunit. Hinila niya ito ng buong lakas. Diretso niyang pinunit ang kanyang anik. Si Jonas ay nahulog din sa tubig at namatay. Dumating na rin ang mga pulis sa resort at iniligtas ang mga nakaligtas.